Ang Ama, maikling kwentong Singaporean na isinalin ni Mauro R. Avena. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-misa ay inuuwi ng ama. Malaking supot ng mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niya ang inuuwing pagkain ng ama. Lamang ay napakarami nito upang maubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa paali-aligid sa mesa. May tira na! Uy, amin yan! Kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kanya-kanyang parte ang lahat, kahit ito'y isang subo lang ng masarap na pagkain. Sa mga pinakamatanda at malakas na bata lamang mapupunta ang lahat, at ni Katiting ay walang maiiwan sa maliliit. Hoy! Kami ang pinakamatanda, kaya amin lang dapat yan. Paano naman kami? 6 lahat ang mga bata. Ang 2 pinakamatanda ay lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11. Matatapang ang mga ito kahit napayat at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay. Kung wala ang ina upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May 2 lalaki, kambal, na 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos, at isang 2 anyos na pastit pa. Katulad ng iba ay maingay na naghahangad ng marapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Ano ba yan? Sana meron din kami. Gusto ko din nun. Natatandaan ng mga bata ang 1 o 2 okasyon na sinurpresa sila ng ama ng kaluwagang palad nito. Sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng 2 supot na puno ng pansit gisado. At masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain na hirap nilang ubusin. Kahit na ang ina nila ay masayang nakiupo sa kanila at kumain ng kaunti. Pero hindi na naulit ang masayang okasyong ito. At ngayon hindi nag-uuwi ng pagkain ang ama. Ang katunayan, ipinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at nanggugulpi ng kanilang ina. Sa kabila niyo'y, umaasa pa rin sila at kung gising pa sila pag-uwi nito sa gabi. Naninipat ang mga matang titignan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali sa mga daliri nito. Kung umuuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tiyak na walang pagkain at ang mga bata ay magsisiksikan, takot na anumang ingay na gawa nila ay makainis sa ama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang mukha. Madalas na masapok ang mukha ng kanilang ina. Madalas iyong marinig ng mga bata na humihikbi sa mga gabing tulad nito. At kinabukasan, ang mga pisngi at mata niyo'y namamaga. Kaya't mahihiya itong lumabas upang maglaba sa malalaking bahay na katabi nila. Sa ibang mga gabi, hindi paghikbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng nagmamakaawa at ninenervyos na pagtawa at malakas na bulalas na pag-ungol mula sa kanilang ama at sila'y magtatanong kung ano ang ginagawa nito. Kapag umuuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Moymoy. Ang dahilay si Moymoy, 8 anyos, at sakitin at palahinghing na parang kuting, ay madalas kainisan ng ama. Uhugin, pangiwi-ngiwi, ito ay mahilig magtuklap ng langit sa galis na nagkalat sa kanyang mga binti, na nag-iiwan ng mapula-pulang mga paste. Gayong paulit-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halinghing. Mahaba at matinis, iyon ay tumatagal ng ilang oras. Habang siya ay nakaupo sa bangko sa isang sulok ng bahay, namamaluktot ng pahiga sa banig kasamang ibang mga bata na di makatulog. Ang pasensya sa kanya ang pinakamatandang lalaki at babae, na malakas siyang irereklamo sa ina na papagalitan naman siya sa pagod na boses. Uy, mapatahimikin mo nga yan si Moymoy, baka maano ko yan. Oo nga, mang, ingay-ingay kaya niyan. Uy, Moy, tumahimik ka na nga dyan, nakaka-istorbo ka na. Pero sa gabing naroon ang ama, napapaligiran ng bote ng beer na nakaupo sa mesa, iniingatan nilang mabuti na hindi humalinghing si Moymoy. Alam nila na ang halinghing niyon ay parang kutkuran na nagpapangilo sa nerbiyos ng ama
at ito'y nakakabulahaw na sisigaw. At kung hindi pa iyon huminto, ito'y tatayo, lalapit sa bata at hahampasin iyon ng buong lakas. Pagkatapos ay haharapin ito at papaluin din ng ibang bata na sa tingin nito. Sa kabuuan ay ang sanhi ng kanyang kabisitan. Noong gabing umuwi ang ama na masamang timpla dahil nasasante sa kanyang trabaho sa lagarian. Si Muymoy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghing at di mapatahan ng dalawang pinakamatandang bata, gayong binalaan nilang papaluin ito. Uy, Muymoy, tumahimik ka na, papaluin kita. Sige ka, bahala ka. Walang ano-ano, ang kamao ng ina ay bumagsak sa nakangusong mukha ng bata na tumalsik sa kabila ng kwarto, kung saan ito nanatiling walang kagalaw-galaw. Mabilis na naglabasan ng bahay ang ibang mga bata sa inaasahang gulo. Naimasmasan ng ina ang bata sa pamamagitan ng malamig na tubig. Pero pagkaraan ng 2 araw, si Muymoy ay namatay, at ang ina lamang ang umiyak habang ang bata ay inihahandang ilibing sa sementeryo ng Nayon. May 1 kilometro ang layo doon sa tabi ng gulod. Ilan sa taga-Nayon na nakakatanda sa sakiting bata ay dumating upang makiramay. Sa ama na buong araw na nakaupong nagmumukmok ay doble ang kanilang pakikiramay, dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho. Nangolekta ng abuloy ang isang babae at pilit niya itong inilagay sa mga palad ang ama na di kawasa. Puno ng awa sa sarili ay nagsisimulang humagulgol. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kanyang amo. Isang matigas ang loob pero mabait na tao, na noon din na desisyong kunin siya ulit. Para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Dala ng kagandahang loob, ito ay nagbigay ng isang pakikiramay, kalakip ang munting abuloy. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak, ang lalaki ay napahiyak at pinakailangan uling liwanag. Anak! Ngayon naging napakalawak ang kanyang awa sa sarili, bilang lupit na inulilang ama na ipinaglalamay ang wala sa panahong pagkamatay ng kanyang dugo at mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwak ang wagas na pagmamahal sa patay na bata, kaya't madadalamhati siyang nagtatawa. Kaawa-awa kong Muymoy, kaawa-awa kong anak. Nakita niya ito sa libingan sa tabi ng gulod, payat, maputla at napakiliit, at ang mga alon ng lungkot at awa na nagpayanig sa matipuno niyang mga balikat at brasong kayumanggi ay nakakatakot tingnan. Pinilit siyang aluin ng mga kapitbahay nang iba'y lumayo ng may luha sa mga mata at bubulong-bulong. Maaaring kasenggo nga siya at iresponsable, pero tunay na mahal niya ang bata. Tinuyo ng nagdadalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. Mayroon siyang naisip, mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Tinukot niya sa bulsa ang perang imidigay ng kanyang amo sa asawa. Binilang niya ang papel de bangko. Isa man dito ay hindi niya gagastahin sa alak, hindi na kailanman. Matibay ang pasya na lumabas siya ng bahay. Pinagmasdan siya ng mga bata. Tay, saan kayo pupunta? Tanong niya. Sinundan nila ito ng tingin, papunta ito sa kayan. Nalungkot sila dahil tiyak na uuwi itong dalang muli ang mga bote ng beer. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik ang ama. May bitbit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob. Inilapag nito ang dala sa mesa. Hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakita. Pero iyon ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti. May supot ng ubas at isang kahon yata ng biskwit. Nagtaka ang mga bata kung ano nga ang laman yon. Sabi ng pinakamatandang lalaki, Sayang biskwit. nakakita na siyang maraming kahon tulad yon sa tindahan ni Hochek sa bayan. Ang giit naman ng pinakamatandang babae ay, Hindi kaya yan. yung katulad ng minsay ibinigay nila ni Lao Shu na nakatira doon sa malaking bahay na pinaglalabhan ng nanay. Ang kambal ay nagkasya sa pandidilat at pagngisi sa pananabik. Masaya na sila anuman ang laman nun. Kaya't nagtalo at nanghula ang mga bata. Candy yan! Candy! Candy!
Takot na hipuin ang yaman na walang senyas mula sa ama, inip silang lumabas ito ng kanyang kwarto. Di nagtagal ay lumabas ito, nakapagpalit na ng damit at dumiretso sa mesa. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga batang ilapat ang kamay sa pinag-iinterasang yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Hindi matiis na mawala sa mata ang yaman, nawari kanila na sana. Nagbulungan ang dalawang pinamatanda nang matiyak na hindi sila maririnig ng ama. Tignan natin kung saan siya pupunta. Sige, tara. Nagpumilit na sumama ang kambal, ang apat ay sumunod ng maluyo-layo sama. Kuya, sama ko. Sa karaniwang pagkakataon, tiyak na makikita sila nito at sisigawang bumalik sa bahay. Pero ngayong nasa isang bagay lamang ang isip nito at hindi man lang sila napuna. Dumating ito sa libingan sa tabing gulod. Kahuhukay pa lamang ng puntod na kanyang hinintuan. Lumuhod at tinyukot ang mga laman ng supot na dahan-dahang inilapag sa puntod, habang paghikwing nagsalita. Nakamamahal kong anak, walang may aalay sa iyo ang iyong ama, kundi ang mga ito. Sana'y tanggapin mo. Nagpatuloy itong makipag-usap sa anak, habang nagmamasid sa pinagkukublihang mga halaman ang mga bata. Madilim na ang langit at ang maitim na ulak ay nagbabadyang mapunit anumang saglit. Pero patuloy sa pagdarasal at pag-iyak ang ama. Naiwan sa katawan ang basang kamisantentro. Sa isang iglap, ang kanina pang inip na mga bata ay dumagsa sa yaman. Sinira ng ulan ang malaking bahagi niyon. Para sa natira kanilang nailigtas, nagsalo-salo sila tulad sa isang piging na alam nilang di nila mararanasang muli.